Magandang umaga mga kapaps, mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay June 3, 2025 mga kababayan. Magandang gabi sa inyo dyan sa ibang bansa, sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Tayo po may balita na naman mga kababayan. Magandang balita po na ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay patuloy na gumagawa sa ating bayan mga kababayan, sa ating mahal na sinilangan bansang Pilipinas mga kababayan. Yung bayan po natin mga kababayan ay nakapagbayad na naman ng utang, local man or foreign debt mga kababayan. And first quarter alone ay nakapagbayad ng ating bayan ng 342 billion pesos mga kababayan. Nakakapagtaka mga kababayan, saan kaya kumukuha ang ating presidente ng kanilang binabayad sa ating mga foreign debts and domestic debts mga kababayan. Yan mga kababayan, ang katunayan niya, nagbayad tayo ng 342 billion in the first quarter alone, na 65% ang ibinayad ng bansang Pilipinas sa ating mga foreign debts mga kababayan. At hindi lang yan mga kababayan, hindi lang po yan sa foreign debts at sa domestic debts, pati sa mga proyekto ng ating bayan mga kababayan, na ang ating mahal na Pangulo ay patuloy na gumagawa, 10 na kanya mga kabinete mga kababayan. Magawa po, patuloy na gumagawa para sa ikakaunlad ng bansa natin, para sa ikaganda ng bansa natin. Yung subway mga kababayan ay patuloy pong ginagawa ng ating mamahal na Pangulo sa tulong ng kanyang mga kabinete mga kababayan. Kaya mas magandang epekto ng sinabi ng ating mahal na Pangulo na mass resignation or courtesy resignation ng kanyang mga kabinete mga kababayan. Ito pang kababayan ay sulyapan natin ang report ng GMA7. Ayan mga kababayan, no? Dalawang subway station done within Marcos term by DOTR and Philippine Star mga kababayan. Tapos na ang Metro Manila Subway Project. Yan po mga Pero kung kababayan. sa na proyekto, may gawa ng bahagi ng tunnel at napasok yan ng GMA Integrated News. Panoorin sa pagtutok ni Joseph Moro. Ito ang unang pasilip ng Transportation Department sa ginagawang Metro Manila Subway Project simula na magbutas nitong Enero ang mga tunnel boring machine. Kita na ang itsura ng southbound lane tunnel na nasa 200 meters na ang nagagawa mula sa Valenzuela Depot. Ngayong buwan naman sinimula ng pagbutas ng northbound lane, makapal ang concrete segments na nagsisilbing dingding ng tunnel. Those segment is all automatically installed by segment erection unit. Ito na yung nabubungkal ng tunnel boring machine ng Metro Manila Subway at ganito yung makikita nyo na mga tunnel kapag nabuo na yung subway. Ito yung mga segments na kapag binungkal, tinatapal at paninigurado ng DOTR at ng contractor ng proyekto, hindi naman daw babaha kapag halimbawa may mga ulan. Katulad daw sa Japan ng ginagawang subway. Yung entry natin siya ay maliit lang. Tapos meron siyang gate doon. Sarado yun. Airtight, di tayo babahain sapagkat elevated ang gate natin. Kahit laban sa lindol ay ginamitan ng teknolohiyang Hapon ng subway. May 33 km. Narinig nyo mga kababayan na patuloy na gumagawa ang ating mahal na Pangulo, 10 ng kanya mga kasamaan sa kabinete mga kababayan. Nakakapagtaka lang mga kababayan, saan kaya kumukuha ng pera, ng pundo ang ating bayan? Yan kaya ito to ang sinasabing the Marcos Gold, the Marcos Wealth. Kasi nakapagbayad ng utang, at the same time yung mga proyekto ay tuloy-tuloy. Infrastructure man, agriculture man. Isipin nyo yung agriculture natin ngayon, yung mga farmers natin ay masayang masaya sila kasi binayaran ng administration, hindi na sila pinabayad.
ng kanilang mga utang. So ang ating bayan na nagbayad ng kanilang mga utangan. Tapos ito naman yung 20 pesos na bigas, mga kababayan, na sinusuportahan, pinupunduhan ng ating government para sa ikakaunlad ng ating bayan, mga kababayan. So nakita po natin, nakakapagtaka nga alam, mga kababayan, di ba, na yung saan kumukuha ang ating mahal na Pangulo ng pera. Bagamat umuutang, nagbabayad, at the same time gumagawa ng mga projects, mga kababayan. So pakinggan natin ulit ang report ng GMA7 hanggang sa Bikutan sa Parañaque. Sa unang bahagi mula sa Valenzuela hanggang sa North Avenue Station sa Quezon City, nasa 200 metro na ang nabubutas. Ang susunod na estasyon na tutumbukin nito ay sa Quirino Highway na sa Disyembre sisimulang butasin. Lampas kalahating milyong mga pasahero makikinabang sa subway project na magpapaikli ng biyahe mula Valenzuela, Panaiya mula mahigit 1 oras sa mahigit 40 minutes na lamang. Makakabawas din ito ng traffic sa mga daraanang lugar. Konektado rin ang subway sa MRT, LRT at maging ang ginagawa pa ring North-South Commuter Railway. Kahit yung mga papuntang Baclaran, yung papuntang Calamba because it connects to the NSCR. 2029, inaasahang matatapos ang subway project na posibleng maningil ng 22 pesos na boarding fare at 2 pisong dagdag sa kada kilometrong biyahe base sa unang pag-aaral ng 2017. Pagtitiyak ng DOTR hindi mababalam at mapapabayaan ang tinatayang 400 bilyong pisong proyekto. Japan contractor being supervised by Japan consultants. And other projects being supervised by ADB. We are committed to complete this project. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong. Pakaliwanag, mga kababayan, 2029, narinig nyo. Sana matapos sa 2029 bago matapos ang tapos na pala ang administrasyon ni PBM 2028, no? Pero kahit na, mga kababayan, 2029 ay sana matapos na ang ating subway at malaking tulong sa ating kababayan, sa ating lahat, mga kababayan. So tapos napakamura, 22 pesos. Tapos 2 pesos per so napakababa ng pasahe, mga kababayan. So mga kababayan, please like and share sa ating munting vlog, sa ating munting channel. And don't forget to like, mga kababayan, at paki-comment down below, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo, lalo na mga kababayan natin dyan sa abroad, sa ibang bansa. Magandang gabi, magandang araw sa inyo. Ingat po kayo palagi. God bless us all. O sige, hanggang dito na lang. Bye bye.